Ang Panginoong Jesus ba ay Diyos? Opo, ang Panginoong Jesus ay Diyos o divine ayon sa malinaw na turo ng Biblia. Ang Kristyanismo ay naniniwala sa Trinidad and Trinity, na ang iisang Diyos ay umiiral sa tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, si Jesus, at ang Espiritu Santo. Si Jesus ay tinatawag na Anak ng Diyos, hindi dahil mas mababa siya kaysa sa Ama, kundi dahil siya ang ikalawang persona na naging tao. Narito po ang mga talata at paliwanag na nagpapatunay na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Si Jesus bilang Diyos, mga talata at paliwanag. Una, ang pagtawag kay Jesus bilang Diyos. Direktang tinawag ng Biblia si Jesus bilang Diyos, God. Talata Tagalog, paliwanag. Juan 1:1. Nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang salita, word, ay tumutukoy kay Jesus, tingnan ang Juan 1:14. Malinaw na idineklara na siya ay Diyos. Juan 20:28. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Ito ang pagkilala ni Tomas kay Jesus matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Hindi siya sinaway ni Jesus sa pagtawag sa kanya ng Diyos ko. Moon, Tito Duan na nagpapatunay na tama ito, na naghihintay ng mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Dito, tinatawag si Jesus na parehong dakilang Diyos at tagapagligtas. Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono, o Diyos, ay magpakailan-kailanman, at ang setro ng katuwiran ay setro ng iyong kaharian. Ito ay sipi mula sa Lumang Tipan, awit 45.6, na inilapat kay Jesus, pagtataglay ng mga katangian ng Diyos, divine attributes. Ginawa ni Jesus ang mga bagay na tanging ang Diyos lamang ang may kakayahang gawin. Katangian, talata, paliwanag, pagkawalang hanggan Juan 8:28. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa si Abraham ay ako na, I am. Ginamit ni Jesus ang titulong, Ako Nam, I Am, ang mismong pangalan ng Diyos na inihayag kay Moises, Exodo 3:14. Ipinahayag niya ang kanyang pagkawalang hanggan at pagiging Diyos, pagkalahat na kararating, omnipresence. Mateo 28:20. At narito, ako'y sumasa inyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ang tanging Diyos lamang ang maaaring makasama ng lahat ng kanyang mga tagasunod sa iba't ibang lugar, sa lahat ng oras. Pagkalahat nakakaalam, omniscience. Juan 16:30. Ngayon ay nalalaman namin na nalalaman mo ang lahat ng bagay. Kinikilala ng mga alagad ang kakayahan ni Jesus na alamin ang lahat ng bagay, pagiging manlilikha. Colosas 1:4-16. Sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa, ang mga nakikita at ang mga di nakikita. Si Jesus ang ahente ng paglikha, isang gawaing tanging ang Diyos lamang ang may kakayahang gawin. 3. Paggawa ng mga gawain ng Diyos, divine works. Inangkin ni Jesus ang autoridad na magpatawad ng kasalanan, isang gawaing nakalaan lamang sa Diyos. Marcos 8:7. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, Anak, ang iyong mga kasalanan ay ipinatawad na. Ang ilang mga eskriba ay nagtaka, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya ay namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita at gawa, ipinakita ni Jesus na siya ay hindi lamang isang propeta o isang mabuting guro, kundi ang Diyos mismo na nagkatawang tao.